At yun na mga kabayan, na pag-usapan nga po natin na ito pong balita ng Philippine Star na kung saan ayon po sa kanilang news update, ayon daw po kay President Bongbong Marcos, yung level daw po ng confidence sa ekonomiya ng ating bansa ay nabalik na daw po. Kumbaga, yung mga investor daw po mga kabayan, yung mga investor, mga foreign investor man yan o mga local investor, bumalik na daw po yung kanilang kumpiyansa sa ating ekonomiya dahil daw po sa ginagawang effort ng gobyerno para maresolba ito pong korupsyon, lalo na po dyan sa flood control mga kabayan. Ito po ay ayon sa balita sa Philippine Star. Talagang binuboost po nila si Bongbong Marcos. Na tinabagay ayon daw po kay Bongbong Marcos, yung mga investor daw po, foreign man o lokal, yung mga oligarko, kumpiyansa na bumabalik na talaga yung confidence nila sa ating ekonomiya. Na talagang naniniwala sila na, ang galing talaga. Nakikita po namin yung ginagawa ng Pangulo. Ayon daw po kay Bongbong Marcos. Ano pong sagot dyan ni Rowena Guanzon? Sabi po ni Madam Rowena, ayan po mga kabayan, basahin niyo. Nakabatak daw. Nakabatak daw po mga kabayan. Hindi po natin alam kung sino po dito yung sasabihan niya nakabatak. Kung yung Philippine Star dahil binalita po ng Philippine Star, o yung nagsasabing bumalik na daw po yung confidence ng mga mga investor sa ating ekonomiya. Ito, nako, ano po ba to? Wala po ba tong TV sa palasyo mga kabayan? Hindi po ba niya nakikita? Pabagsak ng pabagsak yung piso kontra dolyar. Magkano na po ang piso ngayon? Konti na lang, magsi-60 na. Ibig sabihin po, lagapak po ang ekonomiya ng ating bansa. Diyan pa lang makikita mo na Tapos sasabihin mo, lumalakas na. Yung level ng confidence ng mga investor sa ekonomiya natin tumataas na. O inaibalik na. Dahil sa effort nyo, effort ng gobyerno sa anti-corruption. Ano yun? Yung ginawa mong ICI, sir? Yung ICI na mag-iimbestiga pero patago. Para pag yung mga pagtatamaan na yung pinsan mo, tapos tatamaan ka na, hindi nyo ilalabas. Diba? Kasi yun yung investigasyon na gusto mo, ikaw nagtayo yan diba? Ikaw nagpaano yan, ICI. Di mo ba maabayan? Yan yung gustong yan yung gustong investigasyon ni Bongbong Marcos yung ICI. At ano pa pong sabi ni Bongbong Marcos? Wag daw po tayong magmadali. Patagalin pa natin din mga kabayan kasi ayaw po ni Bongbong Marcos na nagmamadali doon sa investigasyon. Patagalin natin. Kaya hanggang kailan mo gusto, sir? Hanggang sa matapos na termino mo bilang Pangulo? Yung wala pong mangyayari? Yung po yata yung gusto ng Pangulo na tumagal yung investigasyon. O di sige, sir. Patagalin po natin ng patagalin. Kaya na lang siguro, ganito na lang yung comment ni Madam Rowena diyan sa pinagsasabi mo, sir, na lumalakas na po o naibalik na yung tiwala sa ekonomiya ng ating bansa. Ang sagot po niya, nakabatak. Ito po mga kabayan ang dahilan. Bakit po bumagsak ang ekonomiya ng ating bansa? O ito po, pag-usapan po natin pakinggan po natin si Ka Eric. Dahil kanya pong nabanggit yung mga dahilan kung bakit yung ating ekonomiya ay pabulusok. Kabaliktaran sa nakikita po ng ating presidente na gumaganda. Nakabatak to. Ano ba, panoorin po natin. Kay Eric, pasok po. Si Saldico at si Martin Romualdez at ang mga nangungunang mga sindikato at kriminal na contractors
sa flood control project. Oy, alam niyo po ba, si Saldico ay nagpagawa ang kanyang sister company, no? Na kunwari sa kanyang kapatid itong High Tone Corporation, doon po sa isang liblib na barangay. I think this is in Albay. Ang lugar ay may mga 220 families lang. So around less than 1,000 ang tao. Pero mantakin nyo ang budget ng kalsada, ha? 1.2 billion pesos. Hindi ka ba malulula niyan? Tapos liblib na lugar. And ang original na road construction project was only around mga 5 million pesos. Nang lumabas ang General Appropriations Act of 2025 ay naging 1.2 billion pesos. Antakin mo yan. Umabot po sa mahigit 1.2 billion halos ang itinaas ng pondo na ito at ang syempre ang nagmaniobra si Saldico. Ito po ay ipinalabas ng grupo nila Miss Jessica Soho sa Bicol nila pinuntahan at doon nakita ang dating Chief of Staff sa Ako Bicol ni Saldico o naging parang community project consultant niya na De La Cruz ang apelyido, ano? At may nakaparada o may nakadock na yate at may sinadyang ipagawa na maliit na port pero maganda. Siguro ito na yung katas na ng flood control at ng sindikato na kalsada, no? Kung mayroon farm to pocket road na ginagawa yung mga sindikato at ghost projects ng mga kalsada under the Department of Agriculture na cover program, ay mayroon din palang farm or road to backyard project. Nilagyan ng kalsada na nagkakahalaga ng 1.2 billion na originally 5 million lang sapagkat ang beneficiaryo dito ay mga kulang-kulang 1,000 na mga tao lang sa liblib na lugar na ito at hindi ito major thoroughfare o main traffic area, no? Ganon po kagarapal kung tumira itong si Saldico. Sabi nga ni Congressman Toby Chanco, umaabot daw ng mga 13 billion pesos ang isa sa mga pundo na kinontrol niya noong 2025. Siya lang daw ang nagtatakda kung saan ito gagawin, ipaparada niya o isasagasa niya. Pero syempre, sa likod ni Saldico ay si Marcos at si Romualdez. Dahil nakikinabang sila, no? 13 billion. Kalahati lang yata o wala pa ang inimplement. Sindikato talaga itong si Saldico. Pinagpapartida nila Martin Romualdez. Kaya yung headline ng ating video analysis, makukulong na ba si Saldico at si Martin Romualdez at pati na ang mga kriminal na contractors at taga DPWH? Ayan. Pag-usapan po natin sapagkat ngayon po, natutuwa kong pinapansin-pansin ko itong magic stones ni Langging. Ano? Nakakatuwa pagmasdan. Anyway, sinabi po ni Vince Dizon, ang current Secretary of Department of Public Works and Highways o DPWH, na magkakaroon ng at least 300 billion pesos penalty. Ito pong ang mag-asawang Diskaya couple dahil sa pandaraya sa bidding. Well, we will wait for that. Kung ano ang gagawing kaso at papaano nila kukolektahin ang 300 billion pesos as penalty dito sa sindikato at isang criminal conspiracy na uri ng mga pagsasagawa ng bidding na nakikipagsabwatan ang DPWH, ang taga-DBM, and even ang Commission on Audit. Nakakalusot po ang mga sindikato na ginagawa ng mga criminal na contractors, including po si Saldico, na isa din pong contractor at the same time, isa ding matador at taga-katay ng pondo sa Kongreso. Matador talaga, ha?